What's up mga kababayan? Your Stepmothers here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin na pakinggan itong mga nagbabagang balita. Wala na talaga sa hulog no, itong mga ginagawa ng mga tuwadcom at mga rebeldeng grupo na gustong mapawalang kapangyarihan ang mga Duterte. Na ngayon mga kababayan, ang focus na naman nila sa kanilang panibagong script, no? Ang madisbar o mawalang lisensya sa pagkaabogado itong si Tatay Digong dahil sa nalaman nila na mag-aabogado ito kay VP Sara sa loob ng korte once na umusad no ang kaso laban sa kanya. Pero wag kayo mga kababayan dahil magandang balita na mukhang malabo ng umusad no ang impeachment laban sa ating Vice Presidente. Paano ba naman kasi ayaw nang magsipirma no ng mga nasa lower house o ang mga kongreso dito sa hinaing signature impeachment ng mga komunistang grupo na sina Franz Castro, Raul Manuel at Robles. Bagay nga sa kanila. Hindi na sila nagtagumpay no sa EJK, sa confidential funds ng OVP at itong ang impeachment mukhang malabo na. Ngayon ang sinusubukan naman nila ang pagdisbar no dito kay Tatay Digong. Yan ang bagong script nila ngayon mga kababayan. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pang balita na kala natin ang mga pastor lamang no ang gumagamit ng mga Bible verses. Pati pala ang mga rebelding grupo marunong magbasa ng Biblia. Pero hindi nakakaunawa. Hay nako, kung kaya naman butatang-butata no itong mga makakaliwang grupo dito kay Ka Eric na kahit ano pang gamitin o kabanalang pagpapakita no ng mga rebeldeng grupo hindi mawawala sa kaisipan ng taong bayan na mga rebelde ang mga ito na gusto nila pagkabahagi at kaguluhan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. So, this is political, no? At kita nyo naman, napakalinis po ni VP Sara, and yet, dahil sila ang nakaupo, sasampahan ngayon ng impeachment. Well, obviously, that is political. Kaya lang ngayon, nakikita natin, malakas partners yung mga Duterte. Kaya hindi matuloy-tuloy ang itong pagsampa. Walang gustong pumirma dyan sa impeachment na yan. So, naggagahol sila. Ang talagang tumutulak lang dyan yung mga dilawan, dating NPA. Alam naman natin yung mga komunista. Pero ngayon, wala. Correct. Sa hanay nila ng mga pula, talagang natatakot sila. Ultimo yung Quadcom, medyo gumigitna na. So, mga partners, Master Judea, anong sa tingin mo? Well, eto no, yung didisbar si PRRD. Kung kailan tumanda si PRRD sa pagiging abogado, ngayon pa yung paggagawin yan. Kumbaga, kahit hindi na i-practice ni PRRD yan, wala na. Wala na. Ang problema kasi dito mga partner, tama yung sinabi mo, Coach Oli, no? Dahil tinanggap ni VP Sara Duterte na maging abogado niya si PRRD dito sa mga isinasampa sa kanya na mga kaso nitong mga Quadcom, ano? So, ito ay, ang nakikita natin dito, syempre si PRRD ay parang tumanda na ito sa karanasan Karanasan bilang mayor, bilang prosecutor, bilang presidente. So ibig sabihin, malawak ang kaalaman ni PRRD at dahil nga ito ay magiging abogado ni VP Sara Duterte, medyo nanginginig na ang mga wet packs itong mga kalaban. Kaya ngayon, eto malabo itong mangyari Pero gagawin nila, they will do anything that they can, everything that they can to para siraan ang mga Duterte, para mapabagsak ang mga Duterte. So wala sila kumbaga, hindi na nila iniisip kung ito ba ay magiging effective o hindi. So basta sila try and try until mapabagsak nila ang mga Dutertes. Pero sa akin, mga partners, no, at ngayon nakikita natin na nagtutulong-tulong na sila, mga dilawan, mga pulawan, mga pinklawan and all that. Yung mga kalaban ni PRRD dati, yung mga araw-araw na bumabatikos, pati yung mga kakampi niya, mga supporter ni Marcos ngayon, ay pinagtutulong-tulungan na ang mga Duterte. And yet, hindi pa rin talaga nila magapi-gapi Hindi nila mapatumba o mapabagsak ang mga Duterte dahil ang puwersa ng mga Duterte ay ang taong bayan. Yung taong bayan ng mga... The more na hinahamak-hamak nga sila sir, the more na lumalakas no ang puwersa ng mga Duterte. Mas lalong nagiging maingay no ang pangalan ng mga Duterte at ang simpatsya ng karamihan napupunta sa kanila. Yan ang wrong move ng mga bangag. Mga nag-iisip at yung taong bayan na nakaramdam noong paninilbihan, maayos na paninilbihan ni President Duterte sa buong Pilipinas at siyempre yung mga taga Mindanao na mahal na mga Duterte. So kung sinabi natin kasi mga Duterte, Mindanao yan. Pero hindi ibig sabihin noon na nag-focus sila sa Mindanao. Naging presidente si PRRD at nakita natin yung resulta ng kanyang pamumuno. At itinaas niya ang standard na pagiging presidente sa Pilipinas na ngayon lang natin nalaman
Nalaman Tama. natin dito sa kay PRRD na pag matino ang presidente na nakaupo, pag matino ang nanunungkulan sa bayan, ay malayo ang mararating ng bansa. Katulad ng mga infrastructure na nipatay ni PRRD, na ipagpatuloy na dati ay natigil dahil hindi na magawa ng paraan, even yung sa di ba? Sa right of way, si PRRD ang nakapaggawa ng solusyon doon sa problema na yun, mga partners. Jay, Yun, bago lahat, no, dugtungan ko yung sinabi ni Coach. Siyempre, share nyo yung mga video dito sa DCAR 1026. Tsaka shoutout na rin dyan sa Alegre Senior and Junior. Yan. So about dito sa disbarment, baka utos to ni Larry Gadon. Para damay-damay na. Kasi kada diba, nung nakaraan lang, nagre-request din yun, di ba? Na ipa-disbar si VP Sara Duterte. Baka utos niya to. So eto yan Speaking of disbarment kay PRRD, kay ano ba to, may tuturing ba natin to nakaparehas na kailangan gawin doon sa pag-disbar kay Larry Gadon? So syempre hindi. Magkalayo si Larry Gadon at si PRRD. So may mga nababasa akong komento na dahil daw medyo matalas daw ang pananalita ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kaya daw ginagawa to. Tapos ngayon, di ba sinabi nila nung mga, yung Makabayan Black ba yung nagpaano dyan, sila Dilima? Yung nagre-request ng disbarment, akbayan ba? Yung mga tsaka yung mga biktima daw ng EJK. Oo. So kung halimbawa kung doon pagbabasihan niya sa biktima ng EJK, parang ang layo ata. No, kasi ang diyan is kasuhan nyo si PRRD kung may ikakaso kayo. Hindi connect yung pag diyan. Hindi question yung disbarment na yan doon sa sinasabing EJK. Kung may nalabag man si PRRD doon sa EJK na yun, kasuhan nyo. Ilang beses niya nang sinabi yan So ngayon kung about sa disbarment, tapos yan ang nire-request nyo, napakalabo ata. Malabo. At kung doon naman sa parehas daw sila ni Larry Gadon, si Larry Gadon, sabi nga ni Marcoleta, is parang puppet lang yan ni Marcos, no? Ang sakit nga nung sinabi ni Marcoleta doon, hindi daw pala yung pinapansin ni Marcos pag nakikita sa personal, parang wala lang daw, no? So yung kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung ewan ko ba ba't yung binibig deal yung pagmumura, hindi yun basihan ng isang disbarment, no? Kaya magtitigil na kayo sa mga panay post diyan ng kung ano-ano about dito sa hinihiling na naman ng mga anti-Duterte. Master. alam nyo, partners, Natatakot lang talaga mga yan, no? Nang malaman ang bali-balitang magiging abogado ni VP Sara sa impeachment case, ang kanyang mismong tatay na si PRRD. talagang matindi ang takot nitong mga ito sa mga Duterte. Kasi alam nyo, dahil yung impeachment, sinubukan nila, no? Binild up nila yan, hiniring, kung anong paninira kay VP Sara para magkaroon ng impeachment. Nung panahon ng impeachment na, eto na, may nagsalang na, wala namang gusto pumipirma. So anong solusyon nila? Siraan. At siraan ulit, tapos ididemanda naman daw. At nasa DOJ na yung kay VP Sara. Ganun din naman dito kay PRRD. Wala, hindi bumababa ang pagmamahal ng tao, yung trust rating. Itong mga Duterte, hindi talaga magiba Kaya pupunta naman sila dito. Ang maganda nito, ako sa tingin ko hindi uusad ito. Itong disbarment na to, hindi. Okay na din yan para sa akin. Mas maganda, sige, i-demanda nyo si VP Sara, i-demanda nyo si PRRD, kasi doon, makakasagot sila. Kaysa dyan sa Quadcom, na ang gusto nilang sagot ay yes or no lang. Pag sumagot ka ng maganda at tatama sa kanila, sumisigaw si Paduano. Sisigawan ka ng ito. Magkakaroon ng 2-minute break. Kung ano-ano. So hindi ka rin makapag-explain ng sarili mo. In a way, okay na rin ito Itong mga magsampa sila dyan. Dahil magiging patas ang laban. Isipin mo sa Quadcom, sila na yung abogado. Sila pa yung judge, sila pa yung investigador, sila na lahat. Paano ka makakalaban sa ganun, partners? Hindi talaga patas, kitang-kita naman. Multiple purpose, no? Actually, ako nakikita ko dito, partner. Tama, hindi talaga yan Hindi talaga uusad yung disbarment na yan. At saka hindi yan papatulan, no? Hindi yan papatulan ng kahit na sinong, hindi papatulan ng Supreme Court yan. At ang nakikita ko dito, ginagawa lang nila yan para dungisan ang pangalan ng mga Duterte. Kasi pag sinabing disbarment kasi, ibig sabihin, may ginawa kang kalukuhan, may ginawa kang kasalanan na labag sa sinumpaan mong tungkulin bilang isang abogado. Ang kaso dito, wala namang nilabag si PRRD. Wala kasi silang may kaso kay PRRD. Yung mga AJK na yan, wala Kasi si PRRD, bago siya kumilos, tinitingnan niya yung batas kung may masasagasaan siyang batas. Ganoon kapulido gumalaw si PRRD. Ngayon, wala silang magawa, may kaso kay PRRD, kaya dadaanin nila si disbarment. Kasi
okay na sa kanila yan eh. Sabi ko nga kanina eh, kahit suntok-subuan yung ginagawa nila, basta madungisan nila kahit konti ang pangalan ng isang Duterte, okay na sa kanila yun. Tuwang-tuwa na sila doon. So kaya, ngayon, wala nang maniniwala dito sa mga ito kasi nakikita naman natin ang comment sa social media, comment sa mainstream media. Dahil itong mga mainstream media, hindi na natin pwede pagkatiwalaan. Katulad na lang yung pag-uusapan natin mamaya, yung fake news ng mainstream media. Back to you, Coach Oli or Jay, may ganda naman. Hindi, yung about sa disbarment, Oo. si Marcos Sr. nga hindi na disbar eh. Yung mas maraming kapalpakan na ginawa yun. Kaya sa kay Duterte. Ba't yun, hindi na, although patay na siya, pero nung mga panahon na buhay siya, pati kung ganun lang, ang basihan about sa disbarment, lalo't hindi ka naman kaparehas ni Larry Gadon, talagang mapapaisip ang taong bayan na parang hindi ata karapat-dapat yan kay dating Pangulo. At bakit dyan, eto na naman may panibagong na naman sila. May panibagong niluluto na naman na palabas. Malamang sa malamang magpo-focus na naman to, etong mga to sa disbarment ni PRRD. Kasi hindi sila nagtagumpay sa EJK. Hindi sila nagtatagumpay sa confidential fund at sa impeachment. Baka sa disbarment, kahit paano hindi naman sila mapahiya sa taong bayan. Alam mo mga partners, talagang obvious ito na talagang pinag-iinitan lang ang mga Duterte. Alam mo, napaka-ignorante mo na lang kung hindi mo nakikita na ang focus ng administrasyon ngayon ay para siraan ang mga Duterte. At ito nga, may balita tayo na isa na naman, idinidikit na paninira sa mga Duterte. Master. Okay, so hindi pa rin maitatanggi na nananatiling pinakaligtas, pinakamalinis at walang utang ang lungsod sa Pilipinas, ang Davao City. Iyan ang ipinunto ng isang party list na tumong Davao, kasunod ng ulat ng TomTom Traffic Index na ang lungsod ang may pinakamabigat na daloy ng trapiko sa bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. At dito sa video na to mga kababayan ni ating panoorin, itong pagbutata ni Ka Eric dito sa paggamit ni Raul Manuel ng Biblia na kung saan ay pinaglaruan nitong lider ng mga komunista ang salita ng Diyos ma-justify lamang ang kanilang kagustuhang kaguluhan at pagkabahagi. Sabay-sabay nating panoorin to mga kababayan. Pakinggan po ninyo mga kababayan. If people claim to be believers of Jesus Christ, wow, hanep pa. Bali speech niya ito, mukhang dito yon sa EDSA Shrine or sa People Power Monument, di ko sigurado ba sa EDSA. Kumalat ito kaninang umaga. If people claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully. Wow. Biglang nagpastor-pastor itong bulaang saksi na dapat tamaan ng kidlat sa kanyang pagmamagaling sa Biblia, samantalang nanghihikayat at nagre-recruit ng mga NPA, nagawing NPA mga kabataan, hindi naman niya kaya maging NPA dahil takot sa limatig at takot sa lamok, takot na maputukan ng bala o tamaan ng bala. Pero nirecruit niya itong si Malvin Cruz sa UP Visayas, pamangkin ng aking kasama dati batch ko sa pagiging aktivista sa Uton na si Boy Sandig. Ang pamangkin niya na si Malvin Cruz ay namatay sa labanan sa Miagao at the age of I think 22 years old ang si Malvin Cruz. Ang nag-recruit sa kanya, nagpasampay, tinuturo si Raul Manuel, Pero hindi niya kaya maging NPA nitong si Raul Manuel. Samantalang ginagawa niyang mga NPA at inaalay sa altar ng kawalang kabuluhang revolusyon nila ang mga murang edad na mga kabataan na ginuguyo at nilalaso nila ang utak. Kagaya nitong Malvin Cruz na namatay sa Miagao na labanan, I think 3 years ago or 4 years ago. Okay. Sabi ni Manuela, if people are believers, claim to be believers of Jesus Christ, I trust that they can study the Bible carefully and apply what it says to relevant context of today. Dapat daw, isabuhay kung anong nababasa at natutunan sa Biblia sa konteksto ng kalagayang pangkasalukuyan. Mukhang linyada ng CPP kaagad. Ito yung mga moralizing the Bible and moralizing the Word of God in the context of liberation theology na ginamit ng mga komunista sa Latin America noong 1980s, dekada 80, para po bigyang matuwid ang pag-infiltrate sa mga simbahan at gamitin ang simbahan para maging daluyan ng pundo, armas at mga panggagatong sa lugar ng Guatemala, El Salvador, Grenada at Guatemala, Peru. Diyan po nagkumalat sa Latin America na ito ang mga ganitong konseptong binabasa ni Raul Manuel. Akala niya hindi tayo pamilyar dito. Ito pong tinatawag na liberation theology na pinuna ng Vatican sa panahon ni Pope John Paul II, kaya nagpalabas po ng Vatican II o yung Rerum Novarum upang i-counter po ang pagpasok ng ideya ng ideolohiyang Marxism in the context of biblical interpretation na wala naman po yan sa totoong pag-unawa ng mga salita ng Panginoon. So ginagamit ni Raul Manuel itong style na ito. Style mo bulok, alam na namin yan. Hindi ka pa ipinanganak, nalaman na namin yan. Ginamit na yan sa Latin America. Pa-context ka pa ng Bible. Liberation theology ka to. Yan po ay ginamit na para udyukan ang mamamayan sa Latinong Amerika.
para magrevolusyon at walang pinatunguhan kundi kaguluhan, civil war at pagkalugmok ng kanilang bayan kaya tinakwil nila ang mga Communist Party sa lugar nila. Itong sinabi niya, nag-quote pa ang kulukoy na si Raul Manuel. For example, sabi ni Raul Manuel, sa Proverbs 29, verse 29, chapter 4, sabi niya, sa New International Version, mayroon pa siya mga pa-qualify kung anong version ng Biblia. Proverbs 29:4. Ituruan niyo siya kay Eric kung ang ibig sabihin pa ng 29 ay chapter 9, verse 4 o chapter 20 or verse 29, chapter 4. Hindi kasi marunong si kay Eric masyado sa Biblia, no? Hindi pa ako ganoon ka very spiritual and very familiar with biblical annotations, pero nagbabasa naman ako ng Biblia. Hindi lang po naniniwala na po ako muli sa Diyos. No, hindi po ako lang masyadong alam kung pag sinabing Proverbs 29:4, ito ba ay Proverbs chapter 29 verse 4 o Proverbs verse 29 chapter 4. Kayo na lang po mag-correct kay Eric. Itong sinabi niya ni Raul Manuel sa International Version daw ng Biblia. By justice, the king gives a country stability. But those who are greedy for bribes tear it down. Sa pamamagitan daw ng hustisya, ang isang hari ay nagbibigay ng katatagan at kapanatagan sa kanyang bayan o sa kanyang bansa. Subalit sa kasakiman po, mga corruption o bribe, panunuhol, ito po ay kanyang winawasak. Mukhang dinidescribe ni Raul Manuel ang sarili nila, no? Dinidescribe mo si Martin Romualdez na si Bongbong Marcos, nakabarkadahan ninyo ngayon. O sabi niya, sa Proverbs 29:4, by justice, the king gives stability to a country, but by those who are greedy for bribes, tear it down. Wow, Raul Manuel. Mabayan. Ang dinidescribe ni Raul Manuel ay ang sarili nila. Dinidescribe niya si Marcos Jr. na kapag ang isang namumuno ng bansa, namumuno ng pamahalaan, namumuno ng bayan, ay matuwid at makatarungan ang kanyang layunin, magiging panatag ang bayan. Ano pa bang ginagawa ni Martin Romualdez at ni Marcos? Di ba, kaguluhan, panunulsol sa politika, pagtolerate at pagpapanumbalik sa korupsyon, pagpapalaganap ng terorismo kagaya ng pagtolerate at pagpundo sa mga kagaya ni Raul Manuel at nila Franz Castro at Arlene Brosas na mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF. Hindi ba yan ang tinutumbok ng kanyang sinasabi? Na binabanggit daw sa Proverbs sa Biblia, New International Version, na ang kapanatagan ng isang bansa ay nagaganap kapag ang namumuno nito or hari ay nasa makatarungan ang kanyang posisyon o ginagawa. Ngunit kung ito po ay nabubulitaw sa mga panunuhol at sa mga greedy, pagiging gahaman. Sino bang gahaman? Sino ba ang nagkakaroon ng involvement sa bribery? Hindi ba si Martin Romualdez ang may involvement sa bribery case doon sa Delaware sa Amerika pertaining to the internal rift sa corporate internal squabble sa loob ng Okada Casino Resorts Corporation? At siya ang naging broker para sa pagpapalaganap ng bribery as court record shows sa Delaware, USA kay Martin Romualdez. Tanungin mo nga ang boss mo, Raul Manuel, kung siya ang pinapatungkulan mo ng quotation mo dito sa paggamit mo ng mga quotation ng Biblia sa Proverbs 29:4 na sinasabi mo ang mga pamunuan o hari ng isang bansa na nabubulit at nagugumon sa mga panunuhol at sa pagiging gahaman ay kanyang winawasak ang kanyang bayan o ang kanyang bansa. Wow, hanep, Raul Manuel. Tsaka ano yun, mga kababayan, maniniwala ba tayo dito kay Raul Manuel? Kilala naman to bilang leader ng mga komunistang grupo. Ayaw ng Diyos ang mga rebelde, mga kababayan. Ayaw ng Diyos ang rebelde, Raul Manuel. Kayo nga ang may kagustuhan na magkaroon ng pagkabahabahagi sa loob ng gobyerno eh. Sa tingin mo ay matutuwa ang nilikha sa ginagawa mo? Gina-justify mo pa ang logic mo pa sa pamamagitan ng Biblia. You are describing parang kung sa injury, self-inflicted injury ito mga kababayan, binanggit niya ito sa EDSA gathering nila. Yung 2.5 multi-cap ang nag-attend, saka 2 tricycle, saka 2 padjak ang nag-attend na bilang ng mga attendance. So, bakit natin po ito pinupuna? Ang pag-interpret sa Biblia, ang paggamit nito sa isang pagkakataon o okasyon, ay dapat po banal at makatarungan ang layunin, hindi para magpropaganda. Correct. Dapat po ang layunin mo ay buod sa puso, no? Yung tagos sa puso, hindi tagos sa ilong. Itong ginagamit ni Raul Manuel, konteksto ito ng liberation theology. Nagkukunwari siyang nasa Biblia ang kaalaman niya para kunwari ay nagsusulong sila ng matuwid na pamamahala, pero samantalang sila ay kasabwat sa kaguluhang pangpolitika at maruruming ang mga activities na pinupunduhan at ginagamit ng gobyernong kasabwat nila. So parang shoot from the hip, no? Pagbunot niya ng baril, putok, tinamaan ang kanyang paa. Itong ibig sabihin ng ginagawa niya dahil wala nga sa puso, wala sa mabuting layunin at intensyon ng kanyang ginagawa,
ang kanyang pinili na verse o mga sapi mula sa Bible o sipi mula sa Bible o Biblia ay bumabalik pa sa kanila. Hindi naman niya boss si Tamba, brother, ang boss niya si Raulong Manuel ay si Bigoting Bayan. Ang boss niya si Tambaluslos direkta kasi yun ang nagpupundo sa kanila. Yun ang kumukumpas, yun ang orchestrator, sa doon nanggagaling ang malalaking pondo nila. At ang pangalawa, yung siyempre ang indirect na beneficiary si Marcos, no? Malinaw po na ito ay panloloko at panlilinlang. Na ginagamit pa nila Raul Manuel ang Biblia upang bigyang matuwid ang kanilang panggagatong at panguudyok as if ang mga involved sa bribery ay yung mga taong inaatake nila na matino ang record sa pamumuno sa gobyerno. We're talking about their orchestrated attack against the CPP and ng CPP, NPA, NDF against kina Pangulong Rodrigo Duterte at pati kina Vice President Sara Duterte. Sino ba ang may matuwid? At sino bang nasa matuwid at makatarungang posisyon at may track record ng tamang paglilingkod, decisibong pagtatanggol sa interes ng mamamayan at kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Hindi ba ang Duterte brand of leadership kung ikukumpara mo sa Marcos Romualdez na puro bribery, korupsyon at iskandalo, pati sa droga na iiskandalo sila? Hindi ba yun ang hindi matuwid at makatarungan, Raul Manuel? Tama yung Proverbs, number at verse, pero yung laman parang mali at parang wala. Opo, yun po ang kanyang ginamit, mga kababayan. Ba't di niya kaya pangaralan yung boss niya? Baka sakaling magtinu pa, mga kababayan. Subukan mo nga kay Tambalos Romualdez yan, Raul Manuel. Baka effective. Kaya, Adriana, akala ko Adriana, Dakula, wag pong iugnay ang salita ng Diyos sa kanilang kasinungalingan. Mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Tama po. Sa susunod na mag-Bible quote si Raul Man, masusunog na siya. May mga apoy pa si... Kaya galit kay Eric ang NPA si Grace. Yun yung mga, ang mga troll. So, klaro the propaganda approach using biblical context of lifting some biblical verses ay ginamit po yan ng mga komunista doon sa Latin America sa panahon po ng dekada 80. At yan po ang itinuro ng mga nasa Latin America na mga obispo na like ang si Bishop Camara na mayroon po siyang quotation na ginagamit na if you want to live Christ or be like Christ, live like Christ. Kung gusto mong mabuhay parang kagaya ni Kristo, doon ka mamuhay sa mga manggagawa, sa mga magsasaka, sa mga magbubukid, doon sa mga pinagsasamantalahan at naghihirap ang buhay sa lipunan dahil sa maling sistema at istruktura ng lipunan, politika at ekonomiya. Mayroon siyang sinabi dyan na quotation na bilib na bilib ako nung college ako nang mabasa at makita ko yon sa office ng... At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.